Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. I do not want to answer that question. Next. Mag-confirm po ba na si dating Pangulong Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahaling tulad ng sekwestro ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last Last. question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Anong naa ka diri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes, sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon.
hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Makikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Yes sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. For 2025, may mga maapektuhan pa na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. What the other programs? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo, masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo, hindi pa natin inaano yan. Final question, Na-assess ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Kanina? O sige, ikaw. Final question. Lance. Before na you're seriously considering to run for 2028, now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir. Kyoto Yes, sir. News. Ron. What are you concerned yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong naingganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yan kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po GDB. Did not say that. Sola. Ano po kayo if confident kayo sa numbers ng House? Sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Kailan ko sinabi yun? May confidence ako sa numbers sa Senate. Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba. Pero I will answer that next time. Sa Senate. Ah, Supposedly, you received nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila agad because of the last session. well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya, she opposed the impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung Consulted actually. He would consult. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Yan, ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na, ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said, everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers. Sa
pamilya ninyo kahit ang dating Pangulong. May pakiusap ba? Sandali, sir, ha? Sandali, sir, ha? Boss Rambo, wait. Ang preparation, challenges sa preparations, well, so far wala naman. Wala naman kaming ano. Na ano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na ano, tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He's a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yusek Zulaika back in office. Yes, I'm sorry. Yes? Is Yusek Zulaika Lopez back in office? Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with, ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then hospitalized siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito, nung January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President. And she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito. And then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, INC, meron bang pakikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng OBP? Nagtanong ka na, sir? Wala pa, sir? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Miss Iz. Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Iz. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Kamusta po ang staff ng OVP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OVP? Are they sad? Are they worried po ba? Hindi ko alam, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sa-black propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. Mika, So, ma'am, Reuters. dissuade or encourage your supporters in case you go to street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At tayo naman ng social media capital ng buong mundo, kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin.
at yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Mika Flores, Reuters. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate application? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Last Jason. on impeachment, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House on their last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo? Nag-give sa inyo? Yes, oo, si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office ginasuwa yung patong-patong na kaso against you. Yes. What your initial reaction about that? And second po, any updates, security details natin, ma'am, tuloy po ba yung pag-try po natin ng files? Okay, hindi ko na sasagutin yan ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po ma'am from my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po palala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon? Bakit nila inunay yung impeachment? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s magulo, well sa amin, magulo sa Mindanao. And then ngayon nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So parang wala namang nagbago. So malala, sobrang malala dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming Thank you. salamat Thank you, sa oras Vivica. ninyo. Salamat. Magandang umaga. Oh, yeah. Yes, happy Val.
O basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan, tingnan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Thank you.